news mga kaabante dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Francis Palve, FYI, ako si Jigo Postolero. FYI, ako naman ang inyong lingkod, Raya Kapulong. Hatid namin ang mga impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta. Dito lang yan sa For Your Information. Ito ang FYI! Sa dami ng mga balita, alin nga ba ang mahalaga? Dito sa FYI, For Your Information, pinapadali ang impormasyon. Klaro, mabilis at swak sa'yo. Mga kwentong may saysay, balitang may silbi at mga impormasyong dapat alam mo. Tutok lang sa FYI. For Your Information, dito lang sa Abante. Happy Friday mga kaabante! Happy Friday! Yes, happy Friday, partner. Oo, ito na nga. Oo. Ngayon nga ay January 9. Ngayon ang traslasyon. So yung mga kaabante nating mga deboto na papunta pa lang ho sa bahagi ng Maynila, lalo na sa Quiapo Church, o yung mga ruta na dinadaanan po ngayon ng traslasyon, magdoble ingat ho. Diba? O humanap na ng mga alternatibong ruta kung talagang kinakailangan nyo talagang umalis. Pero kung hindi, manatili na lang po tayo sa ating mga kabahayan at tayo po ay manalangin na lang. Gano'n na lang. At syempre yung mga kaabante nating mga deboto na nandun na mismo ay nakikiusap ho ang mga otoridad na kung maaari ho ay sundin talaga yung ipinapatupad nilang mga panuntunan, yung mga polisiya para makaiwas ho ng aksidente, ng kung ano man hong ikakapahamak nila. Dahil kanina partner nga sa ating ito nga yung special coverage natin kanina sa newscast. Kung makikita natin sa may bahagi kanina ng Finance Road ay hindi talaga mapigilan ng iba nating mga kaabanteng deboto na umakyat mismo doon sa andas na delikado na talagang yun ang unang ipinagbabawal kasi meron tayong hawak dito ng mga guidelines dito, no? Na isa nga talaga yan. Yan ang pinakaunang ipinagbabawal, yung bawal na pagsampa sa andas, di ba? Para makita ang mahal na pumunta. At nagkukos ho yun ng delay. Oo. Para ho dun sa mga, kumbaga nanonood lang from afar, nilagyan pala ng butas na yung parang glass, yung cover nung para andas mismo. sa moisture. Para hindi na mag-moist. Para kung kahit malayo ka, tanaw mo pa rin si Poong Jesus Nazareno. Ayun, ito real time. Ngayon ho ay nasa may bahagi na ng PNU to Ayala. Sa may Ayala North. At naku, ang dinagsaho ng libo-libo, kung hindi man libo usually umaabot ito ng milyon. Ayan, yung bilang. Habang tumatagal ang oras, padami rin na padami ang volume. Tsaka itong pag-akyat, no, pag-usapan ulit natin partner, yung pagsampa sa andas, although may mga paniniwala na pag nahawakan daw, may mga swerte kung ano man, magiging useless din ito partner kasi may mga ihos din na kumbaga kung makita ka nila, baka papalapit ka pa lang doon, ibabakal lang din nila. Tapos ang masama pa nun, partner, pag pinigilan ka nila, may mga matatama ang tao doon sa pagbaba. Kasi mabibigla ka, ganyan, di ba? Or kung hindi nyo ho talaga kayang mapigilan na kailangan talaga ipunas doon sa andas, di ba may mga ihos naman doon na malapit mismo, ipaabot nila. Yung pamunas, oo. Diba? Tapos nababalik talaga, nila sa'yo. Alam nila kung kanino may-ari nun. Ang galing nun Ang galing. Oo, baka pwede naman yung gano'n na lang. Tama. Para hindi ho kayo maipit. Siguro inisip kasi nila yung parang makakalapit sila, doon sila magdadasal mismo sa salamin, which is napaka-imposible na ngayon kasi halos lahat yun ang gustong gawin. Kaya nagkaroon na lang sila ng mga panukala. Maaksidente pa dyan. Ang baka mahulog kayo tapos... Ayun. Oo, tama. Tsaka yung madadaganan sa ulo. Kasi siyempre, mga aangat ka sa mga tao di ba? So, baka maapakan yung mga balikat. Mukhang maganda rin partner ang panahon. Sana ay magtuloy-tuloy yung ganang panahon. At huwag sanang umulan. Tama. Kanina kasi sa report ni Zeus, bagyang umambon. So sana manatili lang yung medyo cloudy. Tama.
Tapos uminit maya-mayang tanghali. Para sa ating topics for today, libo-libong bagong abogado opisyal nang pumasa sa 2025 bar exams. No limit ang Herenio Rizal, kakaunaw ng Filipino novel, isinali na sa Arabic. PNP at Manila LGU naglabas ng listahan ng bawal at pwedeng dalhin ng mga deboto. At sa ating viral, yung muntik ka nang tumagos sa glass wall. Yun nga, speaking of moist, no, partner, minsan delikado rin yan kapag ka medyo foggy, hindi mo makita yung salamin. Akala mo, normal lang na daanan. Yung pala, salamin na pala yun. Oo, minsan naman partner, may sa sobrang linis no glass. Akala nila wala talagang glass. Kasi wala nang reflection halos. Yun na mismo yun. Grabe. Oo. Samantala, good news mga kaabante dahil isang malaking tagumpay ang inanunsyo ng Korte Suprema para sa mundo ng batas at hustisya. Matapos makapasa ang higit 5,000 examinee ang matagumpay na nakapasa sa 2025 bar examinations, bunga ng kanilang sakripisyo, tiyaga at determinasyon. Para ihatid sa atin ang magandang balitang yan, narito ang FYI report ni Jasmine Canonoy. May kabuuang 5,594 na examinee ang matagumpay na nakapasa sa 2025 bar examinations. Ayon sa opisyal na resulta na inilabas ng Korte Suprema, ang nasabing pagsusulit ay isinagawa noong September 7, 10 at 14, 2025 sa iba't ibang panig ng bansa. Batay sa ulat ng Supreme Court, 11,425 examinee mula sa 13,193 rehistradong aplikante ang aktwal na nakatapos sa 3 araw na bar exams. Isinagawa ang pagsusulit sa 14 na testing centers sa buong bansa bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon at pagpapalawak ng access sa pinakamahalagang pagsusulit para sa mga nagnanais maging ganap na abogado. Sa inilabas na listahan ng mga pumasa, nang ibabaw ang University of the Philippines at University of Santo Tomas matapos dominahin ang top 10 passers. Kapansin-pansin din ang mataas na performance ng dalawang pamantasan sa talaan ng top performing law schools na muling nagpatunay sa matatag na kalidad ng kanilang legal education at paghahanda sa mga mag-aaral. Ayon sa Korte Suprema, ang resulta ng 2025 bar exams ay sumasailalim sa determinasyon at sakripisyo ng libo-libong examinee na hinarap ang masusing proseso ng pagsusulit sa gitna ng iba't ibang hamon. Samantala, inanunsyo ni Bar Committee Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier na ang panunumpa o oath-taking at ang signing ng roll of attorneys ng mga bagong abogado ay nakatakdang isagawa sa Pebrero 6. Ito ang hudyat ng kanilang opisyal na pagpasok sa legal profession at pagsisimula ng kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng batas at katarungan. Ang 2025 bar exams ay isa na namang mahalagang yugto sa kasaysayan ng hudikatura na nagbukas ng panibagong kabanata para sa libo-libong bagong abogado ng bansa. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Maraming salamat, Jasmine, at congratulations Congrats, sa mga nakapasaho sa bar exam. Saludo ho kami sa inyo. Ang hirap niyan, partner. Di ba? Talaga, Oo. tsaka ano to Isa yan sa mga emotional pinakamahirap na exam. Itong bar, talagang pag nakikita mo to yan, mga ganyan, no? Talagang napaka-genuine ng kanilang pag-iyak, pagiging masaya. Kasi talagang pinaghirapan talaga, partner. Ibang klase talaga yung At pakiramdam. nakaka-inspire din yung mga kwento ng ibang mga nakapasa. Katulad na lamang nung isang nag-take na pumasa. 11 times siyang nag-take. Oo. Actually, yung ika-11th niya ngayon, sabi niya after nito, hindi na. Pero Minsan, di ba siya- doon siya pumasa, Galing, kaya no? tuwang-tuwa siya. Nakakatuwa lang na minsan talaga yung parang... Kung kailan mo di yung inaasahan, pabitaw ka na, ayan. okay na ako after nito. Doon mangyayari ang plot twist. Ayun, oo. Tsaka ito pala, partner, kahit sabihin natin na mag-review ka ng mag-review, parang may sinasabi sila na parang may timing din eh. Exactly. Kung moment mo talaga na Oo. pumasa ka, papasa ka, kung hindi pa, kasi meron naman na kakagraduate Right lang. time. Yun na mismo, Yes, di ba? oo. Napakaganda Yung ng iba track naman, eh. mga take one lang. Oo, yun nga, Ang take galing, one. no? Oo. Kasi ito 11, so kung titignan natin, parang 11 Hindi- years, lampas isang dekada. Hindi pare-pareho. Yung, kumbaga, paano ba tatawagin to?
Matatawag bang swerte? O Or kapalaran? Kapalaran, yeah. Pero Mas ang kapalaran siguro. Oo. ng bawat na nagtitake. Oo, correct. Tama. Pero para ganun din. Doon din man sila pupunta kung hindi na sila susuko. Yun ang magandang matutunan Sabi dito. nga nila, sinasamahan niya ng maraming dasal. Ayan, tama. Oo, yun ang hindi porket hindi mo nakuha ng isa, dalawa, tatlo, tama na. Yung 11 nga nakuha di ba? 11 Ayan. times. At syempre, no, iba pang mga balita. Ito naman, isang hakbang para sa panitikang Pilipino. Matapos opisyal na isalin sa wikang Arabic ang klasikong nobela ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Kauna-una ang Filipino novel na magkakaroon ng Arabic edition at inaasahang maaabot ang higit 400 million na mambabasa sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Pakihatid sa atin ang detalye ng balitang yan. Narito ang FYI report ni Fred Rabanal. Sa isang makasaysayang hakbang para sa kultura at diplomasya, ang klasikong nobela ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere ay opisyal nang isinalin sa wikang Arabic. Ito ang kauna-unahang Filipino novel na magkakaroon ng Arabic edition. Inanunsyo ng Embassy of the Philippines sa Iraq ang pagtatapos ng salin bilang bahagi ng pag-alala sa 50 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Iraq at bilang paraan ng pagpapalaganap ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa mahigit 400 milyong Arabic-speaking na mambabasa sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Pinangunahan ng pagsasaling ito ni Professor Dr. Riyad Mahdi Jassim Al-Najjar ng University of Baghdad, isang dalubhasa sa Espanyol at Arabic. Ayon sa embahada, ang salin ay direktang ginawa mula sa orihinal na 19th century Spanish na teksto ni Rizal na nagbibigay daan sa mas mayamang pag-uunawa sa nilalaman at konteksto ng nobela. Ang proyekto ay sinuportahan ng Philippine Embassy sa Iraq sa pakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs Office of Cultural Diplomacy at National Historical Commission of the Philippines na naglalaan ng pondong pangpublikasyon. Ang nobela, unang nailathala noong 1887, ay kilala bilang isang matapang na pagtalakay sa abuso, kolonyalismo at kawalan ng katarungan sa panahon ng pananakop ng Espanya, temang nananatiling makabuluhan sa iba't ibang panahon at lugar. Inaasahang magiging available sa publiko ang Arabic edition sa kalagitnaan ng 2026 at ipapamahagi ito sa mga universidad, aklatan at institusyon sa iba't ibang bansa. Sinabi ng mga opisyal na ang proyektong ito ay higit pa sa simpleng salin ng teksto. Ito ay bukas na paanyaya sa mundo para mas kilalanin ang Pilipinas sa pamamagitan ng panitikan at tulay para sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at kaisipan ng Filipino. Para sa FYI, Fred Rabanal, Abante. Maraming salamat, Fred Rabanal. Grabe, partner, nakaka-proud, no? Yung dating binabasa natin, nakalakihan natin, Noli Me Tangere, ngayon magkakaroon na ng Arabic translation o version, di ba? Isa itong magandang balita, partner, di ba? Dahil hindi na lang tayo yung makakaalam kung Yan. ano yung kabayanihan na ginawa ni Jose Rizal, kundi pati yung nasa 400 milyong mambabasa sa gitnang silangan at hilagang Africa. Ayun. Siyempre, napakagandang nobela nitong Noli Me Tangere. Talagang yung pagdetalye ng mga karanasan ng ating mga kababayan ng panahon ng Kastila, dito talaga niya isinabuhay, no? Pag binabasa mo sa mabubuhay ang yung pagka Pilipino, yung parang gusto mong ipaglaban ang iyong bayan, no? Sa mga ganyang mga iba't ibang chapter. Oo. Kauna-unahang Filipino novel. Diba? Yan. Oo. Ganda noon, oo. Sana ay isaling pa sa iba pa. Iba pa, oo. Para mas marami, mas lumawak pa. Tsaka yung isa pang libro, yung El Filibusterismo, yung naging Simon na si Ibarra. West
Habang inaasahang dadagsa ang libo-libong deboto sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong Enero 9, kaligtasan ng publiko ang pangunahing binibigyang prioridad ng mga otoridad. Mahigpit na ipatutupad ng PNP at lokal na pamahalaan ng Maynila ang listahan ng mga bawal at pinahihintulutang dalhin upang maiwasan ang aksidente at banta sa seguridad. Ano-ano nga ba ang mga bawal at dapat dalhin sa traslasyon? Alamin natin yan sa FYI report ni Andy Villaver. Habang libo-libong deboto ang inaasahang makikilahok sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong Enero 9, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko kaugnay ng mga bagay na ipinagbabawal at pinahihintulutang dalhin upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng banal na prosesyon. Ayon sa Philippine National Police o PNP at lokal na pamahalaan ng Maynila, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng baril, patalim, paputok, alak at illegal na droga. Bawal din ang malalaking bag, backpack, kayong, selfie sticks, drone at mga bagay na maaring magdulot ng panganib sa gitna ng siksikan. Hindi rin pinapayagan ang pagsusuot ng helmet, hood, cap at face cover upang madaling makilala ang mga kalahok at maiwasan ang banta sa seguridad. Pinapayuhan din ang publiko na huwag isama ang mga bata, buntis, senior citizen at may karamdaman dahil sa posibilidad na heat exhaustion, dehydration at aksidente dulot ng matinding dami ng tao. Samantala, pinahihintulutang magdala ng transparent o malinaw na bag, sapat na tubig, light snacks, ID at mga personal na gamot. Nare-rekomenda rin ang pagsusuot ng komportabling damit at sapatos. Gayon din ang pagdadala ng face mask at alcohol o hand sanitizer bilang pag-iingat sa kalusugan. Nakaantabay naman ang mga medical teams, rescue units at volunteer groups sa buong ruta ng traslasyon upang agarang tumugon sa anumang emergency. May ipinatutupad ding liquor ban at gun ban sa ilang lugar sa Maynila sa araw ng prosesyon. Paalala ng mga otoridad, ang traslasyon ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang pananampalatayang paggunita. Ang pagsunod sa mga patakaran ay mahalagang bahagi ng debosyon upang maging ligtas, maayos at makabuluhan ang pagdiriwang para sa lahat. Para sa FYI, ito si Andy Villaver, Abante. Maraming salamat, Andy. Ayun, sana yung mga kaabante natin, mga deboto na papunta pa lang ho sa Quiapo or dyan sa Maynila, kung saan nga nagaganap ngayon yung traslasyon, ay nakapag-take down notes Yan, kung ano yung mga dapat gawin. isa buhay nila, isa Yung puso, yung mga guidelines. Pwedeng dalhin at hindi pwedeng dalhin. Actually, para mas mapadali, magandang yung transparent na bag. Ayun. Para hindi na i-check ng mga pulis. Tama, correct. Oo, Pakita na yun lang is- nila yung laman ng bag mo. Mas madali yung proseso ng pag-screen, sa madaling sabi. Oo. Pwede magdala ng light snacks. Mm-mm. Diba? Oo. At para naman dun sa mga deboto ho na kumbaga di ba, may mga vendor daw kanina na pinayagan mo na magtinda. Usually pag mga ganyan, mga fishball, Yan, oo. kwek-kwek. Yung mga stick ho, yung parang barbecue stick, itapon Itapon nyo sa sa tamang basurahan yan. kasi mamaya ho, yung lugar na yan, kung saan kayo nagtitinda, baka ho yan ay daanan. May mga nakayapak pa. Oo. Yun ang Baka mahirap. masugatan ho. Malaki yung chance na masusugatan ho yung mga deboto kapag natapakan ho yan. So, isipin ho natin yung mga kapwa ho natin. Pero panigurado meron dito may mga nilaan naman yung LGU na matapunan ng Maglilinis. basura, mga naglilinis, Oo. ganyan. Pero kailangan pa rin natin ng tayo mismo, no? Sa sarili natin na magdisiplina na tayo yung magtapon ng ating mga kalat kung talagang di talaga maiwasan na mag-food trip sandali dahil syempre Yes. kailangan din natin ng enerhiya, maging tayo responsable para sa iba pa nating mga kababayang deboto. Oo. May nakita lang ako, partner, dun sa video natin na parang may nahimatay. Oh, ayan. Oo, Baka sa pero- init. Oo. Pag medyo ho, hindi na maganda ang inyong pakiramdam at pwede naman ho mula sa bahay na lang. Oo. Sinabi na mismo yun ng pamunuan ng Quiapo Church na kapag masama ang iyong pakiramdam o
kabilang ka doon sa nasa vulnerable sector, ibig sabihin mga senior citizen o may karamdaman mismo, kayo ay mabuti ho yata na hindi na lang kayo pumunta at mag-monitor na lang Yan. sa mga social media pages o mag-monitor po kayo dito sa amin mismo. Manood kayo ng balita para updated ho kayo. Tama. Oo. At syempre, bilang pag-iingat naman sa kalusugan ng mga kabilang sa vulnerable groups, nananawagan ng Department of Health sa matatanda, bata, buntis at may malulubhang karamdaman na manatili na lamang sa bahay sa Traslasyon 2026 at makiisa sa online coverage ng prosesyon. Para naman sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Socorro Villacorte. Hinihikayat ng Department of Health o DOH ang mga deboto na ipagpaliban muna ang pagdalo sa Traslasyon 2026 kung masama ang pakiramdam o may iniindang malulubhang karamdaman bilang pag-iingat sa posibleng banta sa kalusugan sa gitna ng inaasahang dagsa ng mga tao. Ayon sa DOH, mas mainam na manatili na lamang sa bahay ang may mga chronic illness, mahina ang resistensya, matatanda, mga bata at mga buntis upang maiwasan ang paglala ng kanilang kondisyon at ang posibleng pagkalat ng sakit sa gitna ng siksikang pagtitipon. Sapat na alternatibo ang online coverage ng traslasyon upang maipagpatuloy pa rin ng mga deboto ang kanilang pananampalataya nang hindi isinasapanganib ang kalusugan. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga may sintomas ng trangkaso, ubo, sipon o lagnat na huwag na munang dumalo sa prosesyon. Kung kinakailangan lumabas, mariin ang payo ng DOH na magsuot ng face mask upang mabawasan ang panganib ng hawaan. Bilang paghahanda, magde-deploy ang DOH ng 20 health emergency stations sa mga pangunahing ruta ng traslasyon. May kabuoang 206 healthcare personnel ang itatalaga upang tumugon sa mga medical emergency tulad ng pagkahimatay, dehydration at iba pang karaniwang insidente sa malalaking pagtitipon. Bukod dito, inilagay na rin sa Code White ang mga pampublikong ospital upang matiyak ang kahandaan ng mga pasilidad at health workers sakaling magkaroon ng bigla ang pagdami ng pasyente. Patuloy namang nananawagan ng DOH sa publiko na unahin ang kalusugan at makaisa sa mga hakbang para sa isang ligtas at maayos na Traslasyon 2026. Para sa FYI, Socorro Villacorte, Abante. Yun, maraming salamat, Socorro. Mas malinaw, no? Yung Oo. talagang yung paliwanag sa mga kababayan natin. Oo. Sana nabigyan sila ng babala, ng tips doon sa report na yun na yun, paulit-ulit nga pong panawagan ng DOH at iba pang ahensya na kapag masama ho ang inyong pakiramdam, huwag nang ipilit. Ayan, Pumunta tama. doon. O, gaya nga pinag-usapan natin na off-air partner, na kumbaga, yung pwedeng maging debosyon mo sa ganitong posisyon, kahit sabayan mo na lang yung andas, magdasal ka sa malayo, okay na yun. Hindi na kailangan Actually, pang yung makipag the mere fact na nadaanan, pumwesto ka kung saan mismo, kahit medyo malayo, basta nadaanan ka, nakita ka nung mo. andas. Yung iba nga wagayway lang yung kanilang puting bimpo or panyo. Considered as blessed ka na. Ayun, Oo, blessing tama. na yun. Oo. No need na hong makipagsiksikan at sumampaho sa andas. Delikado Ayan, ho yun. Grabe, no? Speaking of health, ayan, may mga Nahimatay. pinapakita tayong nahimatay. Siguro di kinaya, no? Maaaring heat stroke, Oo. maaaring sa dami ng tao. Hindi natin masabi. So iwasan natin to. Although may mga nakahanda namang mga first may aid mga station. first aid station ho dyan. Pag medyo yung mga kaabante natin, like for example, mga senior citizen ho, kung na nandyan na mismo at hindi talaga mapigilan, na talagang kailangan niyang pumunta doon. Alamin nyo rin ho yung mga first aid station dyan sa paligid para just in case na makaramdam ng pagkahilo, sumakit yung ulo o kung ano man, alam nyo agad kung saan pupunta. Ayun, no? May mga taga-BP. Tsaka mabibilis sila rumisponde. Kung makikita mo, ayan, pina-flash natin. Napaka-alerto at alisto nitong mga ano natin, mga rescue team dito sa posisyon. At syempre, huwag kalimutan kumain. Ayan, Oo, importante. yan yung Oo. cause na baka makalimutan yung kumain. Yan yung cause ng mga hilo. Ayan, mga himatay. Kasi Nahimatay. yung iba dyan galing pa sa malayo eh. Di ba? Oo. Hindi naman sila taga Tsaka Maynila madaling lahat. araw pa, bumiyahe. Oo. O baka nga yung iba dyan, kahapon pa nandyan. Oo, kagabi kasi pauwi ako. Pag pauwi ko, nakita ko may mga naglalakad na mga nakasuot nitong sa Aurora Boulevard. So isipin mo, Aurora Boulevard, papuntang Lalakarin mag-erekto yan. pa yan eh. So hanggang yung ruta ng LRT yung susundan. So napakalayo no, hanggang sa makarating Tapos sila. magjo-join ka pa ngayon sa traslasyon. Oh, di ba? Oh, yun ang nakakapagod diyan. So kailangan wag pabayaan ang sarili.
Ayan. At syempre, marami pa tayong good vibes stories na tatalakayin kaya huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang FYI sa Abante. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trastasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng trastasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Tumutok at makiisa sa Abante. Trastasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Trastasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Nagbabalik ang FYI sa Abante. Taon-taon, milyong-milyong deboto ang dumadalo sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno bilang pagpapahayag ng pananampalataya, panata at pasasalamat. Para sa marami, ang pagiging deboto ay bunga ng mga dasal na umano'y tinupad mula sa paggaling sa karamdaman, pagkakaroon ng hanap buhay hanggang sa pag-ahon sa matinding pagsubok sa buhay. Ang paghila sa andas at paglalakad ng nakayapak o hindi pagsusuot ng tsinelas ay simbolo ng sakripisyo at pakikiisa sa paghihirap ni Kristo. Ayon sa mga deboto, hindi hadlang ang pagod at siksikan dahil ang traslasyon ay hindi lamang prosesyon, kundi isang personal at espiritual na paglalakbay ng pananampalataya. Para ikwento sa atin ang kanyang karanasan at ang milagro ng Poong Jesus Nazareno, makakapanayam natin ngayong umaga ang matagal ng deboto ng Nazareno, si Ginoong Michael D.
Magandang umaga ho, sir, at welcome po sa FYI. Raya at Jigo ho ito. Good morning po, sir. Good morning po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Opo, okay naman po kami. Kayo po, kumusta po kayo at ano ho ang inyong pakiramdam na makakasama ho kayo muli sa traslasyon po ng Poong Jesus Nazareno? Sa ngayon po kasi hindi ako nakakaano kasi medyo hindi ako nakakalakad. Hinihingal po ako Opo. na malayo. Pero sa naranasan ko po kay Apo Nazareno, medyo okay na ako. Pero nandyan ho Malakas-lakas ba na kayo, rin. sir, sa lugar? Nasa May Quiapo area ho Wala. kayo? Opo. Opo. Okay naman ho ang inyong pakiramdam ngayon? Kumusta ho? Okay naman po. Okay naman. Okay. Sir, pwede niyo ho ba sa aming ikwento kung paano at kailan ho nagsimula yung inyong pagiging, yung inyong debosyon, yung pagiging yung deboto kay Nazareno? Siguro since 1996 pa. Uy, ang tagal na. 1996 pa. Opo, ano po ang Ano po? nangyari? Paano nagsimula yung inyong... Nagsimula po yan kasi pagpunta ko po sa simbahan, nagdadasal ako ng hindi puro sa akin, sa lahat po ng bagay-bagay ay dinadasal ko sa kanya. Minsan po nagkakatotoo, minsan pag hiniling ko nagkakatotoo naman, ganun lang. So para sa madaling sabi, Sir Mike, ang nangyari po dito, dahil nga yung ibang mga panalangin ninyo ay binibigay sa inyo kapag alam nyo nga para talaga sa inyo, kaya talagang ginawa nyo to the other level at kayo po ay manata na, parang ganun po. Opo. At simula ho noon, tinuloy-tuloy nyo na po yung inyong... Yes po, tuloy-tuloy na po yun. Sunod-sunod na rin po yung biyaya. Minsan pag dumarating, magpapasalamat po kayo lagi sa kanya. Ayun, naging Yun lang consistent. po. Ayan pala. Yes po. Oo. Mm-mm. So ito po, no, itong pagsimula po nung kayo po ay nagtuloy-tuloy na, siguro ngayon dahil hindi na po kayo makakapunta dahil nga po mayroon po kayo nakaramdaman, pero which is okay, no? Kasi yun naman talagang ating sinasabi sa mga kababayan kapag may nakaramdaman, wag nang tumuloy para mas ligtas, no? Kaya nga po, kasi tawag doon, baka mahilo, madapa, kung anong pa mangyari. Kailangan lang po sa bahay, humingi ng kapatawaran kay Pona. Sana yan, yun lang po importante. Tama, oo. Sir Michael, pag ganito hong may traslasyon, ano ho ba ang kahulugan nito at ano ho ito yung at kahalagahan sa mga deboto na tulad nyo? Ang ano po, yung kahalagaan lang dito ay siguro yung himala sa kanya, yung mga ganun. Basta sa akin lang naman, parang yung ano ba to? Faith, yung paniniwala. Yung paniniwala ko. Yung nakakagaling siya. Basta ibigay mo sa kanya, taos puso, ibigay mo sa kanya yung prayers mo talaga. Yan talaga importante. Oo. For the past Hindi ka lang- years po ba, Yes po. lumalahok po talaga kayo sa traslasyon? Opo, kapag mga tawag doon, kaso lang po, pagka marami ang tao sa gilid-gilid na lang, para hindi hindi ako masasaktan. Tama mga ganun naman lang po yung Kumbaga, Hindi po ako yung diskarte nag-aano niya safe masyado. talaga. Opo. Parang lumalagpas talaga sa mga maraming tao kasi minsan marami na baka masaktan pa, mga ganun. correct. Ganun lang po, sa gilid-gilid lang po ako. Opo, noong mga panahon po na lumalaho kayo sa traslasyon, paano nyo po inihahanda yung inyong sarili? Lalo na po spiritually, mentally, paano nyo po Basta pagpunta mo doon, kailangan malakas ka, kailangan basta pagpunta mo lang talaga yung faith mo talaga doon sa kanya talaga, hindi ka yung maramdaman mo talaga pagmamahal mo sa kanya, yun lang po. Sa madaling sinasabi ni Sir Mike siguro, pupunta ka doon gaya na pinag-usapan natin, partner, na nakakain ka, well prepared, at the same time, yung pananampalataya mo yun yung magpapagana, Basta kumbaga yun yung baterya mo pagka nandito ka sa posisyon. Yun po. Tama po, Sir Mike? Yes po.
How about yung mga challenges po, Sir Mike, nung panahon na sumasama kayo o panahon ng kalakasan nyo pa, Sir Michael, no? Ano po yung mga di nyo malilimutang pagsubok na napagdaanan nyo habang nasa Nasa posisyon? traslasyon kayo. Yung mga siksikan, yung mga naapakan ba kayo sa paa, yung mga ganon? Pwede Ay, po oo, bigyan ng mga minsan ganong senaryo? Naapakan ako na yung minsan nadadapa. Ay, yan. naku po. Pero Oo, minsan hirap kasi talaga. pagka parang pag nadadapa ka parang pag yun nakakatayo ka din parang okay ka naman basta wag ka lang masaktan doon sa sa maraming tao, maiipit ka. Yan, yung mga gano'n, naiipit Kasi may iba ka. dyan nagugulungan pagka, for example, Yes medyo po. maliit o sobrang dami na ng tao. May pagkakataon ho ba noon na sinubukan nyo rin lumapit doon sa andas? O ano yung Oo, pinakamalapit? O ano yung pinakamalapit sa yung lubid, para makaakyat. Mhm. Sinubukan ko din po yung kaso lang talagang hindi kaya pag mga maraming tao talaga. Oo, delikado po yun. Ano Minsan po? naiipit ka, oo, talaga. Mm-mm. So mahawakan mo lang yung lubid, okay na yun. Oo, basta mag-ingat mahawakan ka mo lang. ng lubid, Oo. okay ka na. Kaso lang, pagkalabas mo doon, talagang masikip. Grabe, no? Yung pala talagang kumbaga, Grabe, real lalo na ngayon po, encounter. marami ng tao. Yes. Kaya, Opo. Kapag dito ho muna. ganyan, lalo na ho nitong panahon ng traslasyon, usually ho, ano ho ba yung mga panalangin ng mga debotong tulad nyo po kay Nazareno? basta ako po, ang sa akin lang, basta pagalingin lahat ng mga may sakit, yun lang naman importante sa akin, yung hindi nahihirapan yung may sakit, yun lang po sa akin, para pagalingin po Nazareno, yun lang. Mm-mm. Yun Tulad lang ho sa ng... akin po. Opo. Tulad na may karamdaman na may mga karamdaman hindi na makaan. Yan po kasi importante sa akin kasi nakakagaan ng loob para gumaling kayo. Diba? Yun lang po. Opo. Tama. Oo. Kumbaga hindi pansarili, yung kanyang dinadasal. Pangkalahatan. Tapos, Pero lahat kapag- naman po sa Oo. akin, dinadasal ko naman lalo na lahat na nahihirapan na hindi na makakagalaw, may sakit na, yun lang po sa akin kasi importante lang kumaling, yun lang. Tapos as per Sir Michael, kapag ginagawa doon niya itong pagdarasal sa kapwa, gumagaan daw ang kanyang Yes kalooban. po, Oo. importante po. Basta yung prayer mo sa kanya, talagang Sincere. totoo, sincere. Yung parang Talaga, nakikipag-usap ka lang, importante ano po, talaga tama yun. po. Kasi hindi ka magpe-pray na para sa makikita ka, nagdadasal ka. Hindi. Kailangan talaga matimtim galing sa puso. Mhm. Ayun, Importante Kaya yun. minsan gumagaling. Yun. Papasalamat ka talaga, gumagaling ka. Pero ang maganda kasi dito sa testimony ni Sir Michael is yung pagka sinabi nating deboto, hindi lahat ng panalangin natin ay ibibigay sa atin kasi baka mamaya Yes may po, mga panalangin yes po. tayo na Tama mga po kasama kayo yun. natin, parang ganon, in the long run. So yung mga Minsan deserve kasi natin may ang iba ibibigay. yan, halo-halo na po sa dyan sa PS. Minsan may basta kailangan mo talaga devoted ka sa kanya na wala ka talagang napakabuti mo na talaga ibibigay ni Bon Nazareno sa atin lahat yun. Kumbaga, Ang kahilingan niya. opo, when you're ready, Hmm. and if it's the Yes right po. time, tama po, Mm. ibibigay sa'yo yung iyong Yes matagal po, lang. pasensya na po kayo kasi maaga. Oo. Opo, Oo. tama po. Mm-mm. Sir Michael, bukod po sa pagdalo sa traslasyon, paano nyo po pinapanatili yung inyong debosyon sa pang-araw-araw po? Basta po ako talaga, yan, panalig ko na lang po sa kanya lagi. Yun lang. Basta huwag niya ako pababayaan lagi. Yun lang po. Ayun, oo, Yun, talaga oo. naman. Importante naman yun. Minsan, yung simpleng, yung hindi komplikado na dapat ganito, dapat ganyan. Basta huwag lang niya ako pababayaan. Yun lang po. Yun, very simple. Tama. Yung oo. ano, At saka oo. maganda kasi Basta dito kay Sir lahat Michael yung po, tayo hindi consistency. tayo pababayaan niya. Basta matimtim lang dasal natin sa kanya. Ayun, tama. Tama po yan, Sir Michael. No? Yung parang ano man ang mangyari, mapagbigyan man ng hiling o hindi, patuloy pa rin po ang Exactly. debosyon. Yes Yun ang po, importante dyan. po yung kahit hindi niya bibigay. Basta doon ka lang po sa kanya, tumutok sa kanya, magdasal lang po kayo. Lagi. Tuloy Huwag niyo lang. mawawala siya sa puso niyo. Yun ang dapat na Mga mindset ganun natin po. mga kababayan. Kasi may iba kasi na kapag di napagbigyan, titigil na nila yung Titigil debosyon. na, Sabi nila, oo. baka hindi totoo to kasi hindi Basta napagbigyan. ipanata mo lang sa kanya, kahit hindi naman, kahit minsan, kung hindi araw-araw, kahit basta nasa puso mo siya, basta wag mo siya kalimutan, yun lang po. Kasi iba dyan, pag nandyan na parang hinihiling na, tapos
tigil na, di ba? Mhm. Huwag ituloy-tuloy lang po. Tama. Yun lang po. Sir Michael, para naman po sa mga first-timer na mga deboto na lalahok ho sa traslasyon, ano ho ang inyong maipapayo sa kanila? Ako mapapayo ko lang sa kanila yung mga bago-bago. Kasi hiling lang niyo po, importante, pagpunta niyo sa kanya, maghiling lang po kayo ng kapatawaran. Yun lang importante, forgiveness. Humingi kayo ng tawad sa kanya. So, kung sakali mapatawad kayo ni po na sanero, yung parang yung hiling niyo na sa buhay, magkatupad. Yun lang po. Mm-mm. Opo. At sa inyo pong obserbasyon nowadays, lalo na po tayo ay nasa digital world. Modern, yan. Modern, digital world. Ano po ang inyong obserbasyon? Ano po yung epekto ng traslasyon sa ating komunidad at pananampalataya po ng mga Pilipino? Kasi mayroon ng mga online, pwede na sila manood ng traslasyon, kahit di na Mas sila nakita pumunta. niyo ho ba May mas online naging ngayon, strong yung kanilang... nakikinig naman siguro sila ganyan. Oo. So nakatulong po ba yung modernisasyon? Mas lumapit po ba ang loob ng ating mga, Mas lalo na yung mga lumakas kabataan? po ba? no? Or... Yes po. Depende po ko yan sa kanila kung ano. Pero sa talaga. inyo pong obserbasyon, Bawa, kayo po sa ay mga madalas pamangkin nyo, pupunta mga dyan sa ganyan. Quiapo Oo. Church. Yes po. Mas Kailangan nila po. Mas maganda kasi pupunta kayo doon sa Quiapo para makita nyo, para nyo, obserbahan nyo naman, nyo, paramdaman nyo. Yun lang. Yun. Tama. Kumbaga parang once in a while o once in your Yes lifetime po, masubukan. oo. Siguro nga sabihin ni Sir Mike. Yun. Bilang panghuli na lang ho, ano ho ang mensahe nyo na gusto nyong iparating sa mga nanonood tungkol ho sa kahalagahan ng pananampalataya at debosyon po sa Poong Jesus na Nazareno? Yun lang po. Mensahe ko lang po. Ingat lang po kayo dyan sa sa Quiapo. Bigyan niyo po siya ng pansin ng Poong Nazareno kasi piyesta po ngayon. Himiling lang po kayo na kung anong gusto nyo. Basta mag-iingat lang po kayo. At kung ano man ang hiling nyo sa kanya, matupad man o hindi, basta tuloy-tuloy nyo lang po ang panalangin nyo sa kanya. Yun lang po. Ayun. Okay, maraming salamat po Sir Michael at sana ho ay maging maayos na Ayun ang din inyong po. Ingat po kayo pakiramdam. dalawa, sir. Ma'am. God bless po, Sir Michael. God Mabuhay po bless kayo. you po. Ingat po kayo lagi. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Yan po si Michael D. ay isang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Tama naman yung kanyang mga ipinunto partner. Tama, oo. Minsan, gusto ko yung parang yung very simple. Yung kanyang dasal, yung Tama. kanyang panalangin, yung kanyang hiling. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat. Ayun. Diba? Oo. Ayaw niya nang siguro may nakikita na nahihirapan, ganito. At yun yung feeling na nakukuha niya right Yes. after, yung satisfaction, yun yung kanyang hinahabol na ang gaan sa pairamdam na naipagdasal niya yung mga taong nahihirapan. Plus the fact na ito nga, naging advocate siya ng pagiging responsableng deboto na dahil siya ay may sakit, may karamdaman, hindi niya na pinilit pa o di na siya nagpumilit pang sumama doon kasi maaaring makakos lang siya ng delay o may Yes, mangyaring hindi maganda sa kanya. Oo. So kahit matagal na siyang deboto, pinapakita pa rin niya na pag hindi na talaga kaya, wag na po tayong makisali. Tayo po ay ang pananampalataya at debosyon po ay nasa puso natin at pananampalataya sa Panginoon. Maganda rin partner yung pinunto niya na hindi lang puro, pag nagdadasal, hindi lang puro hiling. Ayun, Gusto sana oo. tuparin niyo po ito po yung mga gusto ko. Kundi mahalaga rin na ikaw ay nagpapasalamat. Correct. Sabi nga nung na-interview natin na pare nung isang araw, be Huwag grateful. mag-complain. Oo. Be grateful kung anong meron ka. Correct, tama. Tsaka kung di man mapagbigyan ng dasal, hindi ibig sabihin nun na kailangan itigil mo na ang debosyon mo at Yes. pananampalataya, baka hindi talaga para sa'yo ang hiniling mo na yon. Ituloy mo lang ang iyong panata at may tuloy-tuloy mga lang. magaganda pang bagay na maibibigay sa inyo. At maganda rin yung kanyang naging strategy, lalo na partner nung sumasama pa siya sa traslasyon na Gilid-gilid lang. oo, pag dumadami na at medyo talagang sobrang kumbaga siksi ka na, gigilid siya. Oo. Tapos minsan din siyang nangarap na makasampa doon sa Makasampa taas. sa andas, Pero dahil hindi pero na kaya, mahirap. din niya napinilit. Oo. Pero nakahawak siya sa lubid. Oo. Kumbaga doon pa lang, at yun na yun, Actually, pinaka-achievement oo, na. yung lubid din yan, pinag-aagawan. Oo nga. Pinaniniwalaan kasi na pag nahawakan mo din yan, Yun din yun.
para ka na rin nakahawak dun Direkta. sa andas. Oo. At yun nga, sinabi nga ng mga pare, hindi lang tuwing traslasyon, di ba? Kahit yung hindi traslasyon, nandyan ho yung Pong Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Tama. Pwede nyo pong puntahan. At magdasal. Oo, in-extend din yung pahalik partner, mga kaabante, hanggang Sabado. Ayun, Tama. so pwede pa Oo. tayong humabol dyan, mga kaabante. Dahil sa dami ng pumunta, grabe yung pila, partner. Ayun. Rojas Boulevard. Mabot, oo, no? Papasay na ba yan? ganun Oo, no? Grabe. Ganun ka, tsaka ang tagal daw. Siguro sa sobrang dami, kaya matagal ho. Oo, yun na nga. yun. Siyempre, mag-ingat pa rin tayo mga kaabante. Talagang yun ang pinaka-importante dyan. Ingatan ang sarili. Huwag tayong, malagay sa alanganin. Oo, yun lang yun. At yung pananampalataya natin, ang ating magiging bala para ma-achieve natin. Yun dapat ma-achieve. Samantala, sa aming pagbabalik, yung munti ka nang tumagos sa glass wall. Abangan ang viral na balitang yan, kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Nagbabalik kami dito sa FYI sa Abante. Sa ating viral trending ngayon sa social media ang isang video ng magbabarkadang todo enjoy sa kanilang party. Kitang-kita sa video na may barbecue session sa labas habang sa loob naman ng bahay nakasara ang glass door at masayang nagbibidyoke ang iba na parang may mini concert pa. Pero sandali lang ang kasiyahan habang may isang kabarkada na papasok sana sa loob nang bigla na lang ito sumalpok ng malakas sa glass door. Napatalo na lang sa gulat ang magkakaibigan. Say naman ng netizens, yung akala mo may pinto pero wall of glass pala. At muntik ka nang maging multiverse edition. Isang paalala kapag may inuman party at videoke, siguraduhin mo nang bukas ang pinto bago pumasok. Mapapasalamin-salamin ka na talaga ng bini, di ba? Talaga naman. Oo, nasakit niyan, salamin. Sana okay lang siya, partner, di ba? May bukol yata yun sa lakas eh. Ayun nga. Hindi niya ba nakita? O baka dahil nga medyo nakainom ng konti, yun na, Oo. akala niya tuloy-tuloy ang daanan. Oo. May Ingat, smoke effect pa. Oo. Siguro na sa barbecue. Ingat. Baka kayo ay maging kwento na lang. Ayun, oo. Hindi ko rin kinaya yung multiverse, no? Yung parang Doctor Strange, no? Muntik na siya maging glass shatter. Yun nga. Samantala, mula sa mga trending na issue, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan, mga trivia tips pati na showbiz at iba pang makabuluhang usapin, FYI lahat yan, sagot na namin mga kaabante.
Abangan ulit kami sa susunod na episode. Same time, same vibe. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang po ang DWAR Abante Radio. FYI, ako si Raya Capulong. Another FYI, sa ngalan naman ni Francis Palve, ako si Jigo Postolero. And for your information, ito ang FYI!